Style yan. Maraming matatagpuan sa internet ang mga rekado o sangkap ng pandesal. Ito po ang akin. Kaya simulan na natin. I-double check muna natin kung meron tayong lahat nito. Yeast, gatas, flour, harina, asin, sugar, mantika, lard o mantikilya, optional lang po yung vanilya at itlog. Yan po ang ating mga sangkap. Una, ihahalo po natin yung ating yeast sa gatas. Medyo mas maganda yung maligam-gam para mag-activate agad yung ating yeast. So, hahaluin natin yan para mag-mix yung yeast sa gatas para ma-activate siya. At pag nag-activate na siya, malalaman natin dahil bubula yan. Makikita natin yung ibabaw ay bumubula. Ang ibig sabihin po niyan ay activated na yung yeast. Kaya bumubula na siya. Iwan natin na yan sandali. Tapos yung dry ingredients natin ay asukal, asin, at harina. Sasama-samahin muna natin yan. Tapos, napagsama-sama na natin yung mga dry ingredients, ilalagay naman natin yung wet ingredients katulad ng pinaghalong yeast at saka gatas. Pagkatapos ng magbuhos natin ng gatas sa yeast, isasama natin dito. Tapos mamasahin na natin pagkatapos natin ihalo ang dry at wet. Yan na. Ito ang umpisa ng ating pagmamasa. Isang trivia lang po, malaki ang utang na loob ko rito sa pandesal. Mula elementary hanggang high school, yan po ang nagpaaral sa akin. Nagtinda ako ng pandesal mula elementary hanggang 4th year high school. Kaya ang love affair ko po sa pandesal ay gano'n na lang. Well, pagkatapos ng masa ay iseset aside natin ito. Lagay muna natin sa isang lalagyan. Pagkatapos ng masa, yung lalagyan po, ilagyan natin muna ng mantika para hindi dumikit yung ating masa o dough. Ilalagay natin dyan sa lalagyan. Iseset aside natin. Bigyan natin ng about 30 minutes. Medyo takpan natin ng cling film. Pagkatapos po natin i-leave ng 30 minutes ang ating ganito po ang magiging itsura. Ngayon, pwede na natin siyang ibaston. Ang pagbabaston po ay kailangan nating hati-hatiin ang ating into pieces. Kaya hati-hatiin natin ito. Wala po ako ng proper tools, pero meron akong siyansi na kahoy. Yan ang aking ginamit. Pero it does the job. Kaya okay na. Yan. Ganyan po ang paghahati ng dough para ibaston ang ating pandesal. Makikita nyo kung paano bastonin. Yan. Ganyan po. Natutunan ko po yan sa aming baker. Doon sa aming bakery sa Parang. Pagkatapos po ng ating pagbabaston ay hati-hatiin na natin siya into pieces.
5 grams po ang ating pandesal ngayon. Abot po ng mga 40 piraso yan. Mga 1 kilong flour. Kasama yung mga ingredients yan. 40 piraso. Dito na rin ang ating panahon para i-roll sa breadcrumbs yung ating pandesal. Pinuporma natin bago natin ilagay sa tray. Dapat po ay maayos ang paglalagay natin sa tray dahil magdidikit-dikit siya. Dapat mayroong tamang agwat ang ating mga pandesal. At para maganda, lagyan natin ang tamang spaces tray para hindi siya at pagkalipas ng 3 oras niyan, halos magdidikit yan. Kaya dapat itansyahin natin. Consider natin yung pag-asa. Pagkatapos niyan, gaya ng nasabi ko, medyo mag-aantay tayo ng matagal. 3 oras pagpapaalsa ng pandesal. Yan po. Iwan natin sandali yan at balikan natin after 3 hours. Ayan. Ngayon, makalipas ang 3 oras, ganito na. Sunod natin. Set natin ng 175 degrees centigrade. Ayan. Kailangan mainit na ha bago natin ipasok ang pandesal. Ayan, isara natin yung ating oven at maghintay ng 15 minutes. Tayong sosobra ha, masusunog yan. Madali lang po maluto ang pandesal. Ayan na, tapos na. Taste test na tayo mga kabarangay. Tingnan natin kung lasang pandesal nga ang ating ginawa. Ayan po. Ayan. Ayos ba?